sa grupo ng TMI, PST, CTS, kung meron pa nun. Mga followers ko sa TikTok, sa Facebook, shoutout sa inyo. Hindi ko na iisa-isahin, mga kagrupo ko sa basketball, mga legit. Final call for boarding for the last remaining passengers. Last remaining passengers on Philippine Airlines Flight PR. Sir, tutuloy tayo. Yun. Di ba nag-resign ka sa guard force, ano? Nabanggit mo na nag-resign ka. Paano ka nakapasok sa SGL, sa Lisboa? Ayun na. Nung panahon kasi may pinaglaban ng mga guard force syempre, kumbaga, sumabay na tayo sa Agos. Nakipirma na tayo. Napagtagumpayan naman, medyo nabiyayaan. Paano, yung paano ka nakapasok sa SGM? Ayun nga, di nung nabiyayaan tayo, nag-try ulit tayo mag-apply dito. Bumalik ka na noon. Hindi naman pwedeng kunin ng iba yun Kasi kung kanino nakapangalan, siyempre siya yung kukuha. Ngayon, nag-try na mag-apply uli. Yun lang yung pagkakaiba ng mga direct na galing ng Pilipinas na pumunta rito, na may trabaho na, sa nakipag-sapalaran dito. So, kumbaga, ako din yung huling na hire sa bagong trabaho ko ngayon na direct na dito. Ako yung huli. Wala na sumunod sa akin Ang sumunod kasi sa akin galing na ng Pilipinas Ang kulit nga na nangyari noon Hindi ko makakalimutan February yun. February, Chinese New Year. Aabutan na ako ng Chinese New Year. Napasama pa tayo. Nagkaroon pa tayo ng 10 days overstay. Na-overstay ako ng 10 araw. Kung sa buti nga ka mo, wala naman akong binayaran kasi direct nga. Kung may pambayad naman ako, may nakuha naman tayo. Kaya lang, may 10 araw tayong babayaran. Ngayon yung 10 araw na yan, siyempre share na yan. Ngayon, naswertehan naman natin na pag-uwi natin ng Pilipinas, may inaasahan na tayo rito kasi pinauwi ko nun Kasi inabot ako ng Chinese New Year. Kumbaga, mas mamamaga pa yung araw kapag dinire-diretso ko. Kaya umuwi na muna ako. Pero kahit pa paano, malinis kasi bayad tayo sa overstay natin and then antay-antay sa Pilipinas. May bayad na yung overstay? Meron na. Magkano 500 ng isang araw. Ang laki nun Ang laki nun. Parang Parang nagbayad ka na rin ng placement. Pero at least mababa pa rin kumpara sa inihingi ngayon. Kasi yung inihingi ngayon, pang kumbaga yung inihingi ng iba rito, pang tipalok na yung yung pang stroke na yung hinihingi. Hindi na makatao Kaya lang wala sila magawa kasi nga wala namang ganyan nung araw Ewan ko kung saan nagmula yan Kapwa din natin Pilipino nagpauso niyan Sa totoo lang, wala namang alam sa mga Chinese, wala namang alam sa ganyan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta bigla na lang may lumabas na ganyan na kailangan na siyempre, mga Chinese, ma-adapt lang din naman yung iba dyan. Kung saan yung kaperahan, di yun. Akala naman nung nagpauso, di siya matatanggal. Siguro, nasibak na rin yun nung panahon ng pandemic. Ngayon, nung nasa Lisboa ka na, sir, ano naman yung mga experience mo sa casino yan, di ba? Ano yung mga experience mo naman doon sa Lisboa na? Hindi, sa totoo lang, yun yung araw, yan yung pinaka-iniiwasan namin, casino. Kasi mahigpit daw, kasi ganyan, hindi katulad sa construction. Walang bisor, higa ka. Ayan, hindi, talagang tatayo ka. Parang bangko rin yan talagang security ka dyan, tatayo ka. Tapos,
Pag may nag-aaway, ikaw pa yung aawat. Kapag Sa mga nag-aaway na yan, may na-experience ka rin yan. meron na rin, pero hindi naman totally away pa lang. Parang sigawan pa lang, aawatin mo na para hindi na magkumusyon. Yun pa lang naman ang ano ko. Ano na agad. Isang beses lang ako naghabol. Yung inabol ko yung nangagaw ng chips, yun. Yun, isang beses lang. Yun lang yung ano ko, yung pinaka-experience ko na medyo ano kasi dun sa pinagtatrabaho ko medyo malawak eh. Kaya pag tumakbo, talagang hahabulin mo. Hindi katulad sa ibang ano, casino, maliit lang yung casino. Dun sa pinapasukan ko kasi talagang malaki yung ano niya, casino niya. Sa mga kapwa natin Pilipino na mga kasamahan mo, ano yung mga experience mo dun? May mga pabida-bida? Ay marami. Marami dyan na siyempre hindi naman pare-parehas ang ugali ng mga Pilipino. Andyan yung hindi naiwasan ng inggit, hindi naiwasan ng kumbaga mas gusto niya mas ahead siya sa mga kasamahan niya, mga ganyan. Hindi naiwasan yan. Kumbaga, sumabay ka na lang sa agos. Pabayaan mo sila kung anong gusto nila. Trip nila yun eh. Kumbaga, kaya lang, kahit anong gawin nilang trip nila yan, hindi naman nila alam din yung kung paano yung tamang pagbalanse. Kaya hindi rin nagkakasundo-sundo. Kasi sa totoo lang, mahirap naman kasi yung ano kumbaga magbibida-bidahan ka pagkatapos pag nandyan na, pag nagkakaproblema ang kasama mo, hindi mo naman kayang sanggahan. Doon ka pa rin sa pinakasasabi mo, hindi, nagtatrabaho lang tayo. Kasi, hindi, huwag ka dyan pumesto kung hindi mo kayang depensahan yung kasama mo. Which is, pakinggan mo muna yung side niya. Hindi yung side kagad nung bisur yung papakinggan mo. Diba? Kung baga, kaya ka nga nandyan, ikaw ang dumepensa. Ngayon, kung alam mong mali talaga yung tao, yun ang aksyonan mo. Pero kung alam mo naman walang mali, tapos siya pa yung magpapakumbaba, siyempre bigyan mo rin ng kahit konting katwira naman, di ba? Yung parang gano'n. Hindi yung laglag na nga ron sa bisor, didiinan mo pa, naku po, wala na mangyayari dyan. Huwag ka na lang pumesto dyan, bumalik ka na lang sa ano, kasi yung iba naman kasi nasanay na sa entrance, akala gusto na nila kagad. Puro naman entrance lang din naman. Tapos ayaw na magsipagpwestuhan. Tapos kapag yung mga kasamahan may napasok na ganito, may napasok na ganyan, may nakapasok na gano'n, hindi man naman maiwasan yan kasi Chinese yan Kumbaga gagawa ng paraan yan Di ba? Pagkatapos pagka nandyan yung ano, di biglang sabihin, imbis na suportahan mo, the way na tama. Hindi. Minsan, kapwa mo pa man lalaglag sa'yo. Yun ang pinakamahirap. So, based on your experience yan, sir? Naku po, sa guard force pa lang. Sa guard force pa lang nung araw. Ibig sabihin, may mga Pilipino naglalaglagan din pala. Malala pa sa malala. Halos karamihan. Experience ko nga lang nung sa guard force ako. Yung bida-bida nun. O sa bagay, karma is real. Wala na rin naman dito yun. Ultimo pati pagkain ko. Pagdating may baon-baon kami. Pagdating ko rin sa control, wala na laman yung baon ko. Di ba? Ang galing. Tapos tatawa kasi, bago ka, pagtatawanan ka, ganyan, nagtatawanan lang siya, di ka naman pwede magbintang, wala ka naman ebidensya. Wala ka nakita Wala ka nakita, ganun. Parang ganun. Hindi naiwasan yung ganun. Pero mo pinarinig mo lang na ang ulam mo kalderetang kambing. Pagtingin mo, kanin na lang, wala na yung kambing. Di ba kagaling? Napakainam. Oo, napakainam. Kung pwede ko nga lang amuyin yung hininga. Inamoy ko na para malaman ko lang kung sino. Pinoy tayo Kaya yung kanta, Pinoy tayo, Pinoy. Yan yung mga inano dyan Ipakita sa buong mundo, no? Oo, wala tayong magagawa. Madiskarte talaga. Pero ano, sir, no? Balita ko is well-known ka dito bilang isang TikToker.
Siyempre. Paano ka nagsimula doon? Hindi, kasi ganito yan. Nung time ng pandemic, alam mo naman, di ba? Nagsara lahat ng airport, wala nakakapasok, wala nakakalabas. Tapos dumating yung time na spatial travel, lahat ng mga na-trap dito sa Macau, unti-unting nakakalabas, kada may Ano ng gobyerno? ano ng gobyerno na eroplano, Repatriation ng gobyerno. nakakasakay sila, yan. Sabi nga daw, libre, pero may mga nagsasabi, ba't sila nagbabayad? Ewan, di natin alam. Alam naman natin, basta pera, maraming himala, kaya mayroon na lang magsalita dahil di naman natin experience. Pero sa mga kasamahan natin dito na matagal na taon din na nakulong dito sa pandemic, na nakabalik na rin naman, sinasabi nga nila na akala namin yung, may tawag dun yung eroplano na Yung repatriation ng gobyerno. yan, sabi nga daw libre yun. Wala namang bayad yun. Bakit nagkakaroon ng bayad? Pero doon nga tayo sa pan. Paano ka nagsimula sa TikTok? Yun nga. Well known ka. Pandemic kasi noon. Patapos, Pero may experience ka talaga nagsasayaw ka talaga. nung elementary pa ako. Nagsasayaw na ako noon, elementary. Siyempre, habang tumatagal yung panahon, medyo lumalaki. Tumatangkad, sabi ko, tapos medyo lumalapad. Kaya sabi ko, parang hindi na bagay sa akin. Parang nakakahiya. Wala Siyempre, may mga tropa tayo rito. Halos kasing lalaki ko din naman yung iba. O may mas malaki pa nga sa akin na nagti-TikTok din. Yun, nagkakilala sa TikTok, message sa TikTok. Kita tayo sa ganito, collab tayo, ganyan. Yun na lang mapaglilibangan dito kasi di ba nga, nagkaroon nga dito ng 14-day quarantine na halos walang makalabas, walang ganyan. Yun, sa TikTok sa loob ng bahay, message. Although pinayagan lumabas yung mga Pilipino rito, pero hanggang dito ka lang talaga sa loob ng Macau, basta magmask ka. Yan, hindi ka makakalabas ng bansang Macau, hindi ka makapunta ng Hong Kong, hindi ka makapunta hindi ka makalabas ng China, ng Pilipinas, wala. Dito ka lang. Kung lalabas ka, huwag ka nang bumalik, hindi ka makakabalik hanggat hindi bukas ang airport. Ayun, nagkakilala. Pagkatapos, doon na nagsimula yung kasulok-sulukan ng halos lahat dito. Sinasayawan, ganyan. Doon sasabayan yung kung ano yung mga sikat na sayaw, ganyan. Pero ako iba. Trip ko yung gawin yung sarili ko kasi sabi ko, nagsasayaw ka. Lahat naman ng step, recycle lang din naman. Di, gawa ko ng sarili ko. Doon ka pumutok? Nung umpisa, hindi pa. Pero ginawa ko lang ng ginawa. Kasi merong isang legit na dancer hanggang ngayon, dito sa Macau. Miyembro siya dito ng sikat na grupo, yung local side. Local side yung grupo nila local side PH. Yan. Kumbaga, pantay-pantay ang tingin nila sa isa't isa, ganun. Tsaka kahit small TikTokers o hindi naman ganun kagaling na mananayaw, pantay-pantay pa rin ang tingin nila. Basta hilig mo sumayaw, parang sinabi ko parang ayoko na. Sabi ko kasi parang hindi na bagay sa akin, sabi ko. Sabi niya sa akin, diyan ka masaya, di gawin mo. Sino naman ang magbabawal sa'yo kung iyan ang nagpapasaya sa'yo, sabi niya gano'n. Sinundutan pa nung isa, sabi niya, hindi naman idadambasihan dyan, hindi naman laki ng katawan. Kung kaya mo naman sumabay sa tugtog meron nga dyan, payat, maliit, hindi naman marunong. Ayaw subukan, takot, ikaw pa, na gusto mo. Ayun, tinuloy-tuloy ko ngayon, sayaw lang yan, sige. Pero may nagawa kang steps na sayaw na nag-trending. Sobra pa sa nag-trending. Kasi, yung iba,
kahit kaibigan mo or something, pagtatawanan ka, yan lang, hindi nawawala yan. Ganun Pero kahit sabi mo pinagtatawanan ka, kahit sabi mo pinag-uusapan ka nila sa hindi mo naririnig, pinagbubulungan ka sa hindi mo rin naririnig, ang punteriya nila pa rin yung kantsawang ka ba dahil doon sa ginagawa mo. Which is, ang tanong, ako, masaya ako sa ginagawa ko.